Nagpakitang gilas po ang isang Pinoy dito po sa ginaganap na FIDE World Rapid and Blitz Team Chess Championship 2026 sa may Hong Kong. Walang iba po yan kundi si International Master Christian Arca na kung saan tumalo po ng mga bigating Super Grandmaster. At ito po ang kanyang unang biktima sa Blitz event. Actually, sa Rapid event po, bago ko po simulan tong analysis natin, no, inubos niya po si Faustino Oro. Tapos si Mukidin, Grandmaster, na kung saan kakatapos ng Uzbek Cup siya nag-champion. Ando sila Abdusatorov, Nepo, Niman, yun ang nag-champion. Pati si Arjun Rigay, si andun pala, nung tinalo niya ata. Tapos yung Faustino Oro, youngest Grandmaster ngayon yun. At ngayon po, naku po, kalaban niya isang elite player, walang iba kundi si Grandmaster Lebon Aronian. Mamamangha kayo sa mga brilliant idea ni Arca dito. Kahit na blitz game lang po ito. Ang time control po ay 3 minutes plus 2 seconds increment. Dito po nagsimula. Tingnan nyo po, ipor at tinila ni Lebon. Na sinagot ni Arca ng C6. Yan po yung Karokan. Actually, nakalaban ko si Arca recently lang dito po sa Bangkok Open Blitz Finals. Puti ako, nag-ipor ako, nagkarokan siya. Ubus ako. At inulit niya, talagang paborito niya po yung Karokan. So pagka C6, nag-D4, nag-D5, capture, abay, Karokan exchange variation ang pinili ni Lebon. Of course, nagkapalitan lang, develop ng bishop, knight C6, hitting the pawn, C6 para depensahan, knight F6, and then nag-bishop to F4. At ang common ginagawa talaga dito, bishop to G4. Kailangan mong ilabas yung bishop bago mo i-E6 para aktibo. Inaatake yung reyna, tumakbo yan sa queen to b3. At pagka queen to b3, tinira po ni Arca knight a5. Ayun, no? Actually ako, tinitira ko po itong Karokan. Ang tira ko po dito, queen d7 eh. Pero ito pong knight a5, magandang panggulo din ito eh. Kasi inaatake mo yung reyna, syempre tatakbo at chumek, babalik ka lang. Kung gusto ng tabla, di tabla, pabalik-balik. O diba? Syempre hindi tatabla ni Lebon. Lebon yan eh. 2700 rating, tingnan nyo naman, kalaban niya IM lang. Isipin yan, kaya ko to. Kaya pipilitin natin of course. Nag-knight to D2, develop lang. E6 na nga. And then knight to F3, develop. At bishop to D6, kailangan ipalit yung bishop na yan dahil malakas yan. Na sinagot ng capture, takes, and then nag-castling. Pagka-castling, castling din po si Arca dito. At so far, after the opening part, engine is saying very equal ang laban. Tingnan nyo yung oras si Arca. 3 minutes ngayon, 3:09 na. Tumaas pa. Ibig sabihin, alam niya pa yung pinagagawa niya. Samantalang si Lebon bumaba ng konti. Anyway, pagka-castling, nag-rook to E1. Ang idea po ng rook to E1, pupunta po yan dito. Common yan eh. Yung iba gumaganito muna F4, tapos lumilipat dito, may konting atake at pressure na binibigay. Kaya yan po yung ginagawa. Tapos later on, umatas pa nga rin na dyan eh. Anyway, ang ginawa po is nag-A6. Yun. Gusto ko yung plano ni Arca dito. Typical na plano po sa Karokan, which is mag-B5 na sinagot ng knight to E5 agad. At pagka knight sa E5, nag-rook to C8 lang si Arca. Ako gusto ko yung plano ni Arca dito. No? Hindi po itong isa, no? Kasi hindi niya mabipor eh. Libre ito eh. Kaya etong isa, ang plano talaga niyan aatake na gano'n. Ang tawag diyan minority attack. 2 pawn lang, pero sila yung aatake diyan. Tapos mawiweaken ito. Anyway, bakit binibigay po yung bishop? Okay lang kasi may pressure pang ibibigay doon, no? O, di ba? Ang ginawa nila po, nag-rook E3 na nga. Ayan yung common eh. Aatake nga, aangat. Ang ginawa naman ni Arca, B5 na. Napatakbo yung reyna. And then, nag-atras agad yung bishop ni Arca dito. Bakit? Dito niya po ipapasak yan para mawala yung malakas na pressure na binibigyan ng bishop. So, pagka bishop to H5, nag-rook to E1. Natamang baterya ng tore, no? Siyempre, dagdag pressure dito sa may E-file. Nasinagot po ng rook to B8. Aba, gusto po atang itulak ni Arca. O baka po ganito, saka itulak na ganon. Hindi ko sigurado pero definitely yan yung mga idea na sinagot po ng rook to H3 at tinirahan lang po ng B4. Yun na nga yung idea, B4. Talagang umaatake doon. Huwag kayong magtaka, libre po itong A6 na hindi tinakes. Kasi may knight to A5, ngisay. Ayan, yun ang mangyayari. Kaya balik po tayo doon. Hindi po tinakes yan. Nag-queen to A4, haba. Hinahato po yung pawn sa may A6 na tinirahan ng pawn takes pawn lang. Siyempre, binawi po yan. And then, umatras na yung bishop, pinapalit, capture ng bishop at ito, wag kayong magtaka, no? Binawi po yan ng itong pawn. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ito po hindi uubra. Ngisay ka agad yan dahil may napakagandang rook
to H8. O, di ba? Capture, yari ka. Oh, galing ni Arca. Kita niya yun, of course. Kaya napilitan ito pang ticks dyan eh. Kahit na parang mababackward punto, di ba? Pwersado po kasi. Anyway, pagkatira po ng F takes G6, nag-Queen takes A6, 1 pawn up. Pero kahit 1 pawn up, tingnan nyo yung evaluation bar. Equal lang. Kasi may mga ganito sa Arca, oh. Rook A8. Tumakbo sa B7. Tapos ito matindi, number 1 engine move. Hinamon lang. Hinamon lang. 1 pawn down kay ikaw pa gusto magpalit. Kasi nga po, pag napalit po yan, pakita ko lang, takes, medyo malinis po, weak ito. Ang dami mo kailangan depensahan. Yes, weak ito, pero pagka-capture mo takes, ayan no, kahit pilahan mo yan, pwedeng puntahan ng king. Madaling lapitan. Anyway, ang ginawa po ni Lebon ay umatras na nga. At pagka-atras, nag-rook to B8, inatake yung reyna, humarang yung kabayo, nag-knight takes knight, kinapture ng tore, and then tumalon yung kabayo doon po sa may E4. Abay, binigay lang po ito. Pero hindi mo pwedeng tikman. Kasi pag tinikman mo, may ganito po ata, Queen F7 hitting the rook, tapos may kain pa doon. May kain nga din dito eh. Anyway, ang ginawa po niyan, nag-rook to E3. Na sinagot ni Arca ng capture lang. Actually, ang number 1 move, alam nyo kung ano, A2. Knight D2. Pagka Queen to C1, Knight to C4. Yun ang number 1 move. Hindi po makain yan ha, dahil nakapin. Oh, 1 minute na lang po. Ang tinira po, knight takes, and then tumakbo doon. Bumalik yung kabayo. Tapos nag-F3 lang. Ayan, hinahataw yung kabayo. Pag umalis, libre to. Actually, libre na eh. Pero maganda mabuksan yun, mawala yung threat eh. Pero dito ako namangha. Less than a minute si Arca at nakita niya yung number 1 engine move, brilliant sacrifice. Tindi. Pinakain yung kabayo. Kumapture lang ng pawn sa may A2. Anong nangyayari? Libre yung kabayo. Ay, kinapture yan, libre. Meron po kasing napakagandang Queen to C2. And after Queen to C2, abay, equal lang daw sabi ng engine. Pero ang hirap pong laruin. Okay, 1 piece up ka. Pero may mati threat dito. At paano mo didepensahan yung mati threat na yan? Napilitan po yan mag-Queen to F1 na mali. Ang tamang tira daw po, Rook to G5 na lang. Wala ka nang mag-house, kundi ibigay po talaga ito. Ibabalik mo na. Ang ginawa po kasi is nag-Queen to E1. Ngayon, hindi po maganda, nakainin lang to. I mean, hindi naman masama, equal lang. Kaso pag kinapture mo nga yan, equal lang. Ganito pa mangyayari dyan eh. Pag kinapture pala to, kakainin lang yung pawn. Ganun mangyayari. At halos equal lang daw. Pero balik po natin, si Arca, instead na i-takes to, abay, pinatay niya yan by playing rook to F1 or F8. Inaatake yung reyna. Tingnan nyo, nanalo na si Arca. Ang aking pong tingin, natalo ito sa oras. Hindi ako sigurado eh. Pero tingin ko natalo to sa oras. Ngayon, ang hirap po kasi ng threat ni Arca. Nakakatakot, mapapag-isip ka talaga at malamang ma-time pressure ka dahil 12 seconds ka na lang. Time pressure na talaga eh. Maubusan oras mo, maubos oras mo. Anyway, ang best move na lang po dito, inatake ka si Reyna, hindi ka makagalaw, sir, mati ka dito eh. Iharang to. Ngayon, pag inarang yan, kakapturein lang yan eh. At mapipilitan ka kumain ng Reyna, hindi pwede pawn kasi mati ka dun. At pagkakan sa Reyna, ito yung matindi oh, capture lang. Hitting the queen. Mga sir, saan ka pupunta? Pag bumalik ka dito para dumepensa, pwede natang kainin eh, no? Pwede nang kainin, no? Coach, ang tanong, libre yan ha, ba't di na lang i-takes? Pwede naman i-takes, pero ito kasi napakagandang sundot, check ko. Pag hinarang mo to, libre. Di ba? Kaya ang gagawin mo daw, iharang mo to. Para pagka Queen takes C1, saka ka humarang ng iyong Reyna na kung saan 1 pawn down, Queen to C6. Ayan, 1 pawn down. At least 1 pawn down lang, baka makatabla pa. Pero grabe si Arca eh. Naubusan ng oras si Lebon sa lalim ng mga tira ni Arca kahit blitz. Grabe ka, Christian. Lupit, no? Ang lupit. At hindi pa nakontento dyan si Christian dahil nanalasa pa ng tuluyan. Abay, round number 6, kalaban niya naman, walang iba
Grandmaster ni Halsarin. Pusang gala, bakit namumula to? Starting time pa lang, may X na. Alam niya agad na talo si Nihal Sarina. Anyway, may error ang chess.com eh. Anyway, anong nangyari sa laban? Ipakita ko po. Nag-D4. Ito pong si Nihal Sarina sinagot ng knight to F6. Nag-knight to F3. Nag-C5. Pagka C5, nag-E3. Na sinagot ng takes at pagkatira po ng D4 or D5, nag-knight jump din, and then pin. Alam niyo kung ano nangyari? Parang karokan po ito. Yes! Nakita niyo yung setup ha? Ibalik ko ng simula. O, titira ko kayo kung paano naging karokan yan. O, eto po yan. O. Di ba? Nakakuha nyo? Pagkatira ng ganon, gumanon, nag-pin. Pagka-pin, knight F6, tapos tumanon dito. Ganyan ang nangyari. Ibalik ko sa simula, yung original na nangyari. Tingnan nyo po Ayun. Di ba parang karokan? Talagang nadala ni Christian sa paborito niyang karokan. At pagka bishop to b5, syempre, depensahan. Bishop to d7, kinapture takes, and then nag-castling. Pagka castling e3 lang or e6, nag-c3 naman, develop bishop lang, knight to d2, and then a6, napabalik yung bishop, nag-castling. So far po, sabi ng engine, close to equal. May konting kurot sa side ng white, no? Because of the pair of bishop yan. Pero okay lang yan. Hindi naman losing. Anyway, nag-F4 na. Ayun, umatake na. Pagka F4, mali pa daw, equal yan eh. Ang tamang tira daw po, Queen E2, Rook E1, Knight jump dito, Knight dito. Yan ang mga simpleng idea. Pero yung F4, hindi ganun kaganda. Tingin ko po, sa kadahilanan na ito pong bishop na to naharangan eh. Hindi yan makalabas later on. Anyway, B5 ang tinira ni Arca, which is typical po. Sa karokan talaga, minority attack. Tulad ng sinabi ko kanina, iwi-weaken ito. Na sinagot po ng A6, tapos nag Queen to C7. Pagka Queen to C7, Queen E2, develop lang. Ito na siguro mga threat niyan eh. Ayan, Anyway, nag-bishop lang po sa may D6 na tinirahan ng knight to F3. Talagang tatalon. Ang tanong, coach, libre yung pawn. Ba't hindi ito kinapture? Hindi kasi ang kinapture eh. Ano mangyayari? Bishop takes to F4. Pagka takes mo na gano'n, nako, long collides ata ang reyna. Ayan, saan pupunta? Walang mapuntahan. Siguro dito na lang. Kaso malupit, may kain dito. Libre yung kabayo eh. Balik tayo doon. Hindi pwede yun. Kaya ang ginawa is nag-knight to E7. Pagka knight to E7, tumalo na. Kasi kakainin na. Wala nang libreng kabayo eh. Pagka knight to E5, nag-rook lang po sa may B8. Siguro tutulak. Suporta yan dyan sa B-file. Anyway, nag-bishop lang po sa may D2. Ito pong si Nihal Sarin. Rook to B8. Sinagot ng rook to F3. Typical na atake dito. Nag-A5 na. Ayan na. So, again, coach, libre to ba't di kinapture? Kasi po tirahan ka ng A4. Lupit ng A4, no? Anong meron dito? Coach, libre. May kain dun. Tapos mananalasa knight dito. Na out of place yung bishop. Grabe, lumamang pabigla. Balik tayo doon. Ang ginawa is nag-rook to H3 na sinagot lang ng G6. Talagang kinunatan lang ni Arca. Huwag kang magulo kasi may threat doon na tinirahan naman ng G4. Napaka-agresibo naman ni Nihal Sarin. Na sinagot na ng B4. Ayan na yung counterplay. Minority attack, capture, takes, and then nagpapaspon, no? Ganda ng postpone. Pero tinirahan lang yan ni Arca ng Queen to B6. Mali pa daw. Ano bang best move? Knight to C6, pressure palit. Queen to B6 kasi pressure pa rin eh. Kaso pagka Queen to B6, nag-bishop to E3 lang eh. At wali eh. Hindi mo na makain. Gumanda pa yung position daw ng bishop. According sa engine. Ako naman, blitz po ito. Tingnan niyo po yung time ni Arca. Less than a minute na lang. 1 minute and 25 si Nihal Sarin. Nagkagulo buhay dito. Pagka bishop E3, tumalong kasi yung knight sa E4. Na kung saan, tinulakan lang siya ng A5. Umatras. Tapos, ayun, nag-blunder. Umatras yung reyna ni Nihal Sarin with a very good idea of Queen to H5. May threat dito. Queen H4 pala yan. Mali-mali ako ng notation. Anyway, yun yung pinakaplano niyan. Sinagot lang ni Arca yan ng number 1 engine move. F6 lang. Inatake lang yung kabayo na tinirahan ng A6 naman. Inatake yung tore, counterplay. Siyempre, umiwas. Rook C7 na sinagot ng napakagandang talaga nga naman atake.
na umati ka bungbong. Eto naman si Christian, sabi niya, sige umatake ka lang dyan. Didepensa ako kasi mati. Pagka knight c8 dito ni Christian, abay, tumira ng number 1 engine move si Nihal Sarin, chess player din. Nag-sacrifice, boom, brilliant pa nga. Brilliant sacrifice. Siyempre, wala ka na magawa, kainin mo na yan. Kesa losing ka na. Anyway, losing daw or lamang daw ang puti pagka pawn takes knight dahil may check. At pagkaangat mo, check na naman. Pagkatakbo mo, capture check. Nanakbo ka na naman. Na sinagot lang ng bishop takes e4. Nag-rook naman sa may g7. Talagang counterplay. Inatake na, no? And then tumakbo. Kailangan gawin yun para walang queen takes doon. At saka binawi yung bishop. At ang ending po, abay nakasurvive pa. Ito pong si Christian. At according sa engine evaluation, abay equal na. Tingnan niyo po yung posisyon. Lamang po ng isang piyesa si Arca pero yung king niya hindi safe. Anyway, ang ginawa po dyan is nag-king move lang. Commenting lang. Nasinagot ng rook to g8. Talagang pila Valdez sa g-file na tinirahan lang ng d5 na hindi pa gano'ng agad yan. Pero ang pinaka-threat, nakakainin po yung kanyang reyna, humarang yung bishop. Pagkaharang sa bishop, medyo magulo na po yung laban. Tingnan nyo po yung oras ni Nihal Sarin, 9 seconds na lang. Si Arca, 17 seconds. May 2 seconds na increment per move. At dito, nagkamali si Arca. Simpleng tira, kainin mo. Tapos gawin mo kung anong gusto mo. Siguro saka mo kainin. Kasi ang ginawa is kinapture agad. E then nalibre po yung bishop. Ngayon naiintindihan ko dito si Nihal Sarin kasi mukhang hindi safe yung king. Kaya ang ginawa po niya, nag-rook d1 check. Ayan, sinadya na mabuksan Kaso, kining mo ba lang, tangma pa yung king. Nag-b-queen lang po sa may b5. I think ang intention niya para hindi ka makatakbo dito. No? Para hindi ka makatakbo. At hindi lang yon, may check pa dito. Ayun pala yung pinaka-major, no? I think ang intention niya, check po siya dito Ano? Di ba? Checking ka Nasinagot ng knight lang po sa may e6. At pagka knight to e6, nag-queen to d5 na yun ang itim ang bara. Kasi one piece down Ang 2 piece down na pala. 2 pieces na. Anyway, nag-queen to c5 na mali pa nga Ang tamang tira do, bishop takes f4, mas madali. Depensa na may nakain ka pampon. Anyway, queen to c5 kasi gusto mong endgame dahil nga lamang ka ng dalawang piyesa. Winning na yan. Na sinagot lang ng rook takes e3. Siyempre, kinain po ni Arca yung reyna. Pagka takes, kinain yung pawn. So, ang ending po, one piece up si Arca. Medyo alanganin lang yung pawn structure, pero one piece up pa rin yan. May threat pa na mati dito, kaya napilitan, dumipensa pabalik, at pagka king to c6, hitting the rook, umatras yan, na sinagot lang ng rook takes to f4, na blunder, namula, wala na Ano na lang siya, ilang segundo na lang yun, 2 seconds yung tumira, kaya naging 4 seconds no? Ang best mo po kasi, e3 daw. Anong meron dyan? Libre yan. Mati nga, hindi nga pwede. O, anong gagawin? Tuloy-tuloy Tapos isa-sacrifice ganun. Kaya winning yan Balik natin. Ngayon, bakit mali ito? Kasi pagka rook to c1, yun yung nangyari. Tumakbo yung king, abay tingnan nyo, namuti na yung bar. Pero pag 7 seconds ko na lang, yung tirada dito ang hirap makita. Kasi kung ako yung puti, within 7 seconds, kakainin ko to, libre to, yun yung ginawa Kaso mali. Kasi na-equalize. Winning na pala yan. Ang tira, dapat mong makita, e7 lang. Coach, ano meron dyan? Bantay sarado naman. Pagka e7 kasi, ano pang gagawin mo? Let's say, i-atras mo. Tirahan ka naman ng kabila. Ayan Larangan yung kabayo ng kabayo yung tore. Grabe E3 lang pala. E3. Hindi mo makain to, capture with check Tapos may gano'n. Paano gagawin? Walang magaws Wala, kailangan mo itong depensan kasi pag gumalaw to may ganito Yun na pala yun. Winning na dahil doon. Anyway, ang ginawa nga po is nag-rook takes si Nihal Sarin. Nagtulak na ng pawn at dyan po medyo equal daw Nagtulak din ng pawn. Ako po, equal. Biglang naging losing. Balik natin. Porsado na daw. Ito yung dapat gawin. Rook to d5. Coach capture to Rook to d6 at halos tabla na. Halos tabla na. Ayan puro check lang gagawin mo dyan. Ang tanong coach, ba't kasi doon? Umababa tayo para wala ng check. Di ba?
Meron namang E7. Ayan, mangingisay ka. Hindi pwede. Balik tayo doon. Kaya nga po ang ginawa is, nag-E7 agad, no? At ang ginawa ngayon, nag-E7 agad na blunder dahil pagka ito ni Arca, nako, yung threat dapat na ganun kanina no? Bumaligtad, nauna. Nauna yung threat na Rook F1, mate. Ang sinagot po yan ng promotion para hindi mamati, makaganon, o tapos kining mo ban, wala na. Kasi pag umarang siya doon may check At dito po, natapos na yan. Ayan. Actually, di pa natapos, sinaban pa, pero isang tore yan. Kahit wala ka ng oras, basta may increment, panalo yan. O, minati na nga lang dito ni Christian yan. Inubos mo na yung pawn, and then, ayun, minati yo. Oh, ay, mali yan dito yan. Tingin ko kasi nagka-error dahil digit board. Anyway, ang ganda ng performance si Arca na yon. Anong nangyari sa team nila Arca? Medyo kinapus po yung team nila Arca. Hindi po nakapasok sa top 4. Ang naging standing po ng team nila, pang-pip po sila. Ito po ang standing. Tingnan nyo po. Ayan ang teammate ni Arca, yung red Pseudo Dragon. Ayan. Yan yung team ni Arca. Ka-teammate niya dyan, yung estudyante ko na si Prin Lau Hawirapap dito. Number 1 player ng Thailand. IM din na bata. Kaedad ata siya. Hindi, mas matanda pala si Prin. Kaedad ni Prin si Concho Anyway, mamaya po gaganapin yung kanilang knockout quarterfinals para po dito sa Blitz event. Ang mga nakapasok po doon, eto tingnan natin Eto po, so top 16 yan Naglaglagan na sila. So, Indonesia, tinalo sila ng WR, sila Magnus yan, sila Wesley, yan po yung lineup po. Natalo si Wesley, winning na siya lang natalo. Pero winning na siya dyan. Tapos yung Birdie naman, kalaban po yung Sky Chess. Ayan, si Vladislav, tinalo nila yung Sky Chess. Ayan lakas din yung Mr. Birdie and Friends no? Eto naman, Baris, kalaban nila yung Chilling Dragon, sila Ding Liren, tinalo sila. Nanalo ang Chilling Dragon. Endgame AI, team po ito ni Hans Mokniman, tinalo po yung another team po ng China na Snappy Crocodile. Crocodile, Hexamine, ito team ito nila Ali Reza, tinalo niya po sila Chinese team din, Interstellar Club. Tapos, eto pa, Chess United, team ni Anan, natalo sa team ni Pragnananda, yung Chess Gurukul. Ayan. So, magkalaban po para sa quarterfinals, WR versus Uzbek. Tapos, Birdie versus Dragon, Endgame AI versus Team MGDI at Hexamine. Ito, ang ganda ng mga laban, malalakas na So, mamaya po gaganapin yan. Bandang 2:00 po ata ng hapon sa Pilipinas. Hindi ako makapag-live kasi marami kong aasikasuhin para po sa aking paglipad ng Tuesday going to Vietnam. Anyway, muli na po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muli pagkikita, don't forget to like, share, follow, subscribe. God bless po mga kabiyahe. Thank you po. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.